Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Nang taong mamatay si Haring Uzzias, nakita ko ang Panginoon. Nakaupo siya sa isang napakataas na luklukan. Ang laylayan ng kanyang damit ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan at bawat isa'y may 6 na pakpak. 2 ang nakatakip sa muka, 2 sa buong katawan, at 2 ang ginagamit sa paglipad. Wala silang tigil ng kasasabi sa isa't isa ng ganito, Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan. Ang kanyang kaningning ay laganap sa sanlibutan. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang pundasyon ng templo at ang loob nito'y napuno ng usok. Sinabi ko, kawawa ako, marumi ang aking labi at naninirahan sa piling ng mga taong marurumi rin ang labi. Mapapahamak ako sapagkat ako'y isang makasalanang nakakita sa Panginoon, ang makapangyarihang hari. Pagkatapos may isang seraping sumipit ng baga sa dambana at lumipad na patungo sa akin. Ang baga ay idiniit sa aking mga labi at sinabi, wala ka ng sala. Napawi na ang kasalanan mo. Narinig ko ang tinig ng Panginoon. Sino ang aking ipadadala? Sino ang aming susuguin? Sumagot ako, narito po ako. Ako ang isugo niyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sisimula natin ngayong basahin ang aklat ni Propeta Isaias. Isa sa pinakamahaba at pinakamagandang aklat sa Bible. Si Propeta Isaias ay nabuhay ng mga 700 taon bago dumating si Jesus. Siya ay isa sa propeta sa Jerusalem. Sa panahon ng Jerusalem ay binabantaan na salakay ng 2 kaharian. Ang kaharian ng Israel at ang kaharian ng Syria. Noong matalo ang mga Assyrians, ang 2 ito, pati na ang kaharian ng Huda, ay binantaan din ng empero ng Assyria. Si Isaias ang nagpalakas ng loob ng hari at ng mga tao na huwag silang matakot kasi ang templo ng Diyos ay nasa lungsod ng Jerusalem at hindi hahayaan ng Diyos na masira ang Jerusalem. Kaya napakalaki ng papel ni Isaias sa pagpapakatatag ng kalooban ng mga tao. Ang napakinggan natin ngayon ay ang pagtawag kay Isaias na maging isang propeta. Kamamatay pa lang noon ni Haring Uzzias ng Jerusalem. Nagkaroon ng pangitain si Isaias. Nakita niya ang kanyang sarili sa harap ng marangal na trono ng Diyos. Siya ay pinalilibutan ng mga serapim o mga anghel na may 6 na pakpak. Sila ay walang sawa na sumasamba sa Diyos. Ang buong lugar ay napuno ng usok at ng apoy. Maluwalhati ang presensya ng Diyos. Sa harap ng kabanalan at kagandahan ito, nakita ni Isaias ang kanyang pagiging makasalanan. Na siya ay madumi sa harap ng kabanalang ito. May isang anghel na kumuha ng baga mula sa altar at iniligay ang baga sa bibig ni Isaias. Nilinis siya ng apoy na galing sa altar. Tinanggal na ang kanyang kasalanan. Narinig niya ang tinig na galing sa Panginoon. Sino ang ipadadala ko? Walang pag-aatubili at nag-volunteer siya. Nandito ako. Ako ang ipadala mo. Isaiah was a willing prophet. Tinanggap niya ang kanyang misyon.
Nakita ni Isaías ang mga serafim na lumilipad sa palibot ng Diyos na nakaupo sa trono. Sinasamba nila ang Diyos na sumisigaw sila, "Banal, banal, banal ang Panginoon na makapangyarihan. Ang kanyang kaningningan ay liganap sa buong sanlibutan." Hindi ba ito rin ang sinasabi at inaawit natin sa misa bago tayo lumuhod sa consecration? Sinasabi ng pari na tayo ay nakikiisa sa mga anghel na umaawit at inaawit natin, "Santo, Santo, Santo, Banal, Banal, Banal." Sa bawat misa, nakikiisa tayo sa mga anghel sa kanilang pagsamba sa Diyos. Pinupuri at pinupugaya natin ang Diyos. Isipin natin ito sa misa. Nakikiisa tayo sa mga anghel sa pagsamba sa Diyos. Kapag tayo nasa harap ng kabanalan, nararamdaman natin ang ating pagkamakasalanan. Sa harap ng isang lugar na malinis, nakikita natin ang ating kadumihan. Kaya kailangan muna nating linisin ang ating sarili upang makalapit tayo sa lugar na malinis. Kaya nga sa bawat misa natin, ito'y sinisimulan natin ng pag-amin ng ating kasalanan at ng pagsisisi. Bago tayo magsimula sa isang banal na gawain, pagsisihan muna natin ang ating kasamaan. Kung conscious lang tayo kung gaano kabanal ang Diyos at kung paano niya ibinabahagi ang banal na buhay niya, lalayo at iiwas tayo sa kasalanan. O Propeta Isaías, ibahagi mo sa akin ang tiwala at willingness na maglingkod sa Diyos. Sana po masabi ko rin palagi, "Narito ako, Panginoon. Suguin mo ako."